Dear Ate Mary, ako si Jen, 21 taong gulang at nakatira sa Bulacan. Lumaki akong kami lang ng nanay kong si Jennifer. 16 na taong gulang pa lang ako nang iwan kami ng tatay ko para sa ibang babae. Simula noon, nakita ko kung paano nagpakatatag ang nanay ko. Nakita ko kung paano siya umiyak sa gabi. Kung paano siya nagtrabaho ng halos walang pahinga para lamang may taguyod kami. Kaya nang dumating sa buhay niya si Jolo, hindi ako natuwa. Sa katunayan, galit agad ang naramdaman ko. Sa una kasi, mabait si Jolo. Masyadong mabait. Iyong tipong kapag may sobrang bait na tao, mapapaisip ka kung may tinatago ba. Lagi siyang may dalang pagkain. Laging tumutulong sa bahay. Laging may regalo para kay mama. At iyon ang lalong ikinainis ko. Pakiramdam ko kasi binibili niya ang tiwala ng nanay ko. Ma, sigurado ka bang mabait talaga si Jolo? Minsan kong itinanong sa kanya. Napangiti lang si mama. At ang sagot niya, Jen, hindi lahat ng tao kagaya ng tatay mo. Pero hindi ako kumbinsido. May kakaiba akong kutob at determinado akong patunayan nito. Isang araw, hindi sinadya na nakita ko si Jolo sa isang coffee shop. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Magkahawak pa sila ng kamay. Nanlalamig ang buong katawan ko. Alam ko na tama ang hinala ko. Manloloko siya. Agad kong kinuhanan ng litrato ang dalawa. Buong gabi akong hindi makatulog. Excited akong ipakita iyon kay mama. Pakiramdam ko, sa wakas, mapapatunayan kong hindi siya karapat-dapat. Pero, kinabukasan, may nalaman akong hindi ko inaasahan. Dahil ang babaeng kasama niya ay kapatid niya pala. At ang ipinagpapalagay kong pagtataksil ay simpleng pagpapakita lamang ng magkapatid. Doon nagsimula mabasag ang paniniwala kong masama si Jolo. Pero huli na. Dahil nakagawa na ako ng plano. Plano para paghiwalayin sila ni mama. At iyon ang planong pagsisisihan ko habang buhay. Sa sobrang takot ko na baka masaktan si mama, nakinig ako sa payo ng isang kaibigan ko. May kilala raw siyang matandang babae, isang albularyo. Sabi niya, may paraan para mawalan ng interes si Jolo kay mama. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero dahil desperado ako, sumama ako. Pagdating namin sa kubo ng matandang albularyo, para akong kinikilabutan. Tinitingnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Anak, may dahilan kung bakit gusto mo ilayo ang lalaking iyon sa nanay mo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung papaano niya nalaman. At mula noon, nagsimula ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, napansin naming nagbabago na si Jolo. Madalas na siyang malungkot. Hindi na siya ganon kasabik na makita si mama. Parang may bumabagabag sa isip niya. At habang nangyayari yon, imbes na matuwa ako,
nagsimula akong matakot dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan. At lalo akong natakot ng isang gabi ay may sinabi si Jolo, "Jennifer, parang may mali. Hindi ko alam noon na iyon pala lamang ang simula ng mas malaking problema." Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong napapansin ang pagbabago ni Jolo. Dati, halos araw-araw siyang dumadalaw sa bahay. Ngayon, minsan na lang. Dati, masigla siyang nakikipagkwentuhan kay mama. Ngayon, parang may mabigat siyang dinadala. At ang masakit, nakikita kong nasasaktan ang nanay ko. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala. Tahimik, malungkot. "Ma, okay ka lang ba?" Napangiti siya pero halatang pilit. "Okay lang ako, anak. Pero alam kong hindi." Lumapit ako at niyakap siya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding guilt. Dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang ginawa ko. Tama ba talaga ang ginawa ko? O baka naman naging makasarili lang ako? Lumipas ang 2 linggo. Biglang nagkasakit si Jolo. Madalas siyang nahihilo, hindi makatulog, palaging pagod. Kahit nagpa-check up siya, walang nakikitang dahilan ang doktor. Doon na ako nagsimulang matakot. Naalala ko ang sinabi ng matandang albularyo. Kapag nakialam ka sa tadhana ng ibang tao, may kapalit yan. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero habang nakikita kong humihina si Jolo, para akong kinakain ng takot. Isang gabi, narinig kong magkausap sila ni Mama sa telepono. "Jolo, magpahinga ka muna. Pasensya ka na, Jennifer. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong mararamdaman." At dumating ang araw na kinatatakutan ko. Nakipagkita si Jolo kay Mama. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nila. "Jennifer, sa tingin ko, kailangan muna nating magpakalayo." Nanlamig ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Ayokong saktan ka. Nang mga oras na yon, tahimik si Mama. Pagkatapos ay nakarinig ako ng mahina niyang hikbi. Parang may sumasaksak sa puso ko. Iyon ang gusto kong mangyari noon. Pero ngayon, nangyayari na. Bakit parang ako ang nasasaktan? Pag-uwi ni Mama, hindi siya nagsalita. Diretso siyang pumasok sa kwarto. At buong gabi ko na hindi siya naririnig na umiiyak. Pagkatapos ng hiwalayan nila, nagbago ang nanay ko. Hindi na siya palangiti. Hindi na rin siya palabiro. Parang may bahagi ng pagkatao niyang nawala. Minsan, nadatnan ko siyang nakatitig lang sa isang litrato nilang dalawa ni Jolo. At hindi ko kinaya. "Ma!" nagulat siya. "Mahal mo ba talaga siya, no?" Napaluha siya. "Oo, anak. Parang madudurog ang puso ko. Dahil doon ko lang napagtanto kung gaano niya kamahal si Jolo. At kung gaano kalaki ang naging kasalanan ko."
Isang araw, hindi ko inaasahang makikita ko si Jolo. Nagkasalubong kami sa palengke. Payat na siya, mukhang pagod. Pero nang makita niya ako, ngumiti pa rin siya. Kumusta ka na, Jen? Pero hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Okay lang. Alagaan mo ang nanay mo. Napayuko ako. Pagkatapos ay may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Alam mo, Jen, mahal na mahal ko ang mama mo. Parang titigil ang mundo ko. At sinabi kong, kahit anong nangyari? At sinabi niya, oo. At doon ko naisip, kung mahal nila ang isa't isa, bakit ko sila pinaghiwalay? Hindi ko na kinaya. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ng matandang albularyo. Pagkakita niya sa akin, para bang alam na niya ang sasabihin ko. Pinagsisisihan mo na. Tumulo ang luha ko. At sinabi kong, opo, anak, hindi mo kailangan kontrolin ang kapalaran ng ibang tao. Ano pong gagawin ko? Sabihin mo ang totoo. Matatakot po sila. Mas masasaktan sila kapag itinago mo. Pag-uwi ko, buong gabi akong umiiyak. Kinabukasan, tinawag ko si mama. Ma, may aaminin ako. Nagtaka siya. Ano iyon? Nanginginig ang boses ko. May luha na agad ang mga mata ko. Ma, ako ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo ni Jolo. Biglang natigilan si mama. At doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Pagkatapos kong sabihin ang totoo, parang puminto ang mundo ko. Hindi agad nagsalita si mama. Nakatingin lang siya sa akin. Parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig akong umupo. At isa-isa kong ikinwento ang lahat. Kung paano ko sinubukang paghiwalayin sila. Kung paano ako nagpadala sa galit at takot. At kung paano ko hinayaan ang sarili kong paniwalaan na ginagawa ko iyon para sa kanya. At habang nagsasalita ako, lalong tumitigas ang ekspresyon ng mukha ni mama. Hanggang sa tuluyan siyang tumayo. Jen! Mahina ang boses niya. Pero ramdam ko ang sakit. Anak! Tumulo ang luha niya. Ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako makatingin. Ma, patawad! Pero hindi na niya pinatapos. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita kong nasira ang tiwala ng nanay ko sa akin. Lumipas ang mga araw. Halos hindi ako kinakausap ni mama. Hindi siya galit sa paraan ng pasigaw. Masakit, tahimik siya, malamig. Parang may pader sa pagitan naming dalawa. Samantalang si Jolo naman ay umalis muna sa lugar namin. Ayon sa mga kakilala namin, kailangan daw muna niyang magpahinga at ayusin ang sarili. Nang marinig ko yun, lalo akong nalungkot. Hindi ko akalaing magiging ganito kalaki ang epekto ng ginawa ko. Isang gabi, nakita ko si mama na hawak ang lumang larawan ni Jolo. Tahimik siyang umiiyak. At wala akong magawa kundi umiyak din sa kabilang kwarto. Doon ko naramdaman ang tunay na kapalit ng aking mga desisyon. Hindi pera, hindi problema, kundi pagkawala ng tiwala. Araw-araw kaming magkasama ni mama sa bahay, pero parang magkalayo kami.
Kapag kumakain kami, tahimik. Kapag nag-uusap kami, puro tungkol sa kailangan lang. Wala nang lambingan, wala nang kwentuhan. At iyon ang pinakamabigat sa lahat. Mas gugustuhin ko pang pagalitan niya ako kaysa tratuhin akong parang estranghero. Makalipas ang ilang buwan, lalo kong nauunawaan ang sakit na naidulot ko. Hindi pala sapat ang humingi ng tawad. Kailangan mo ring tanggapin ang maaaring hindi agad dumating ang kapatawaran. Araw-araw akong bumabawi. Tumutulong sa buhay. Inaasikaso si mama. Sinisikap kong ipakita na nagsisisi ako. Pero alam kong may sugat na hindi basta-bastang naghihilom. At gabi-gabi bago ako matulog, iisa lang ang dasal ko. Sana balang araw mapatawad niya ako. Isang araw, hindi ko inaasahang makita ko ulit si Jolo. Nasa parke siya. Nakaupo mag-isa. Lumapit ako. Nagulat siyang nang makita ko. Jen, pwede ba tayong mag-usap? Tumango siya. At doon ko sinabi ang lahat. Ang takot ko, ang galit ko, ang mga maling desisyon na ginawa ko. Pagkatapos kong magsalita, matagal siyang nanahimik. At ang sinabi niya ay hindi ko makakalimutan. Nagkamali ka. Tumango ako habang umiiyak. At sinabi kong alam ko. At huling sinabi niya, pero hindi ka masamang tao. Napaluha ako sa sinabi niya at meron pa siyang isang sinabi. Dahil ang taong tunay na masama, hindi nagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, may kumatok sa bahay. Pagbukas ni mama ng pinto, natigilan siya. Si Jolo. Tahimik silang nagkatinginan, parang bumalik ang lahat ng alaala. Niyaya siya ni Jolo na mag-usap. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita kong ngumiti ulit si mama. Hindi man kasing saya ng dati, pero tunay. At sapat na iyon para umasa ako. Unti-unting nagkakaayos sina mama at Jolo. Hindi naging madali. Maraming tanong, maraming pagdududa, maraming luha, pero pinipili nilang subukang muli. At habang inaayos nila ang relasyon nila, sinikap ko rin na ayusin ang relasyon namin ni mama. Hindi agad bumalik ang lahat, pero unti-unti nabubuo muli ang tiwala. Doon ko natutunan ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng ginagawa natin para sa mahal natin ay tama. Minsan, akala natin pinuprotektahan natin sila. Pero sa totoo lang, sarili nating takot ang sinusunod natin. At kapag hinayaan nating mangibabaw ang takot, maaari nating masaktan ang mismong taong gusto nating protektahan. Isang gabi, lumapit ako kay mama. Ma, lumapit ka rito. Yan ang sinabi niya sa akin. Umupo ako sa tabi ng nanay ko. At muli akong humingi ng tawad. Hindi dahil hindi pa ako napapatawad, kundi dahil gusto kong malaman niyang habang buhay kong pagsisisihan ang sakit na naidulot ko. Ngumiti siya at hinawakan ang mga kamay ko. Anak, po, lahat tayo nagkakamali at doon ako muling napaiyak. Ngayon, ilang taon na rin ang lumipas. Mas matatag na ang relasyon ni na mama at Jolo. Masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Pero hindi ko kailanman makakalimutan ang aral ng karanasan ko. Ang pagmamahal ay hindi dapat kontrolado. Hindi dapat pinipilit. At lalong hindi dapat sinisira dahil lamang sa takot. Kung may natutunan man ako, ito ay
ang kahalagahan ng pagtitiwala, katapatan, at pagrespeto sa kaligayahan ng mga taong mahal natin. Dito nagwawakas ang aking kwento. Maraming salamat, Ate Mary, at pinagbigyan mo ang aking sulat na basahin dito sa channel mo. Maraming salamat, Jen, sa pagbabahagi ng iyong kwento. At para naman sa mga kaibigan, minsan ang pinakamalaking pagkakamali ay nagmumula sa mabuting intensyon na nasamahan ng takot at pagdududa. Naway magsilbing aral ang kwentong ito sa ating lahat. Ako si Ate Mary at magkikita tayong muli sa susunod na kwentuhan.